found out what it takes to be strong. And I was dreaming all day long, drifting around. With eyes wide open, I would choose not to see. Yeah, no, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all the things that we have. Hi guys! So mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So for today's video, tara samahan nyo nga po pala ako muli dito mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So kukuha po ako dito ng lalaking bulaklak ng kalabasa at ilalagay ko po sa babaeng bulaklak ng kalabasa. So pagsasamahin po natin yon para mabuo po sila. Ang tawag po doon ay pollination or germination para magpatuloy po yung bunga ng kalabasa sa paglaki. Okay? So samahan nyo ako sa pag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. Hi guys, magandang araw po pala sa ating lahat. So for today's video nga po pala, tuturuan ko nga po pala kayo kung paano nga ba mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So sa video na ito, malalaman po natin kung ano ang tamang proseso para mabuo yung ating mga bunga ng ating tanim na kalabasa. Syempre kapag namulaklak na po ang inyong mga tanim na kalabasa, ang kailangan nyo nga lang pong gawin dito ay gupitin lamang po natin yung lalaking kalabasa o rosas dun sa ating tanim na kalabasa. And then yung nakikita nga po pala nating may bunga at may rosas sa ibabaw ay tinatawag po nating babaeng kalabasa. So dito ay gugupitin lamang po natin yung lalaking kalabasa at ilalagay po natin yung pollen nun doon po sa babaeng kalabasa. At ang tawag nga po pala dito ay manual pollination. Alam nyo ba ang natural pollination ay ang talagang gumagawa ng pollination ay yung mga bees or insekto, sila ay dumadapo doon po sa babaeng kalabasa po natin. Syempre sa panahon ngayon ay sobrang init ng panahon kaya walang masyadong insekto na pumupunta sa ating mga rosas. Kaya kailangan nga po pala nating i-pollinate yung ating mga tanim na kalabasa para mamuo ito at lumaki pa ang kanyang mga bunga. Katulad po ng nasa gilid ng kalabasa, yan po ay dumaan sa proseso ng pollination dahil hindi naman po yan mabubuo basta-basta lang kung wala tayong pollination. So yan nga pong nakikita yung bunga ng ating tanim na kalabasa ay dumaan nga po yan sa pollination katulad po ng ginagawa po natin ngayon. Alam nyo po ba na ang pollination ay ginagawa lamang po dapat sa umaga? So bakit nga po pala natin ito ay sinasagawa sa umaga lamang? Dahil pagpatak ng alas 11 ng umaga ay magsasara na yung bulaklak ng ating tanim na kalabasa. Kaya hanggat maaga pa lamang ay gumising na po tayo. 6 to 7 a.m. dapat nakapag-pollinate na po tayo ng ating tanim na kalabasa. Dahil nga kapag maaga nga po pala natin ito na pollinate ay mas madali nga rin pong lumaki ang ating mga tanim na kalabasa. Kaya sa mga gustong magtanim ng kalabasa ay dapat alam nyo po yung manual pollination na tinatawag at sinasagawa po natin ngayon. Dahil magagamit nyo nga po pala to kapag kayo po nagtanim din ng inyong kalabasa sa inyong mga tahan. Ang maganda nga po pala sa pagtatanim ng kalabasa ay maganda magtanim ng kalabasa lalo na kapag tag-ulan. Pero kung tag-init kagaya ngayon ay dapat po natin itong dilig-diligan sa araw-araw. So ito nga po palang nakikita yung malagong kalabasa na may maraming rosa. So ito nga po pala yung mga kalabasa seeds na itinanim ko po sa malaking seedling pot. At kung matatandaan nyo kung kayo po nanood sa ating vlog ay yun po yung binlog po natin. At nagpamigay din po pala tayo ng mga sobrang seedlings na kalabasa sa ating mga kakilala, sa mga solid followers at sa ating mga tropa. Akalaan nyo yun guys, simula sa pagtanim ko ng mga buto hanggang sa pag-harvest ng mga bunga araw-araw ay napakasulit talaga magtanim. Kaya guys, sa mga hindi pa po nakakapagtanim ng mga gulay, magtanim na rin po kayo guys para kayo makatipid at maging healthy living pa po kayo. So yun lamang po, maraming salamat po. So yun lamang po ang aking may babahagi for today's video. So don't forget to like, share, comment, and follow our Facebook page. And I hope that you have learn something about to our video. So yun lamang po ang aking may babahagi. Maraming salamat. Thank you and God bless us all.